At nangyari, nang matanda na si Isaac, at malabo na ang kanyang mga mata, na anupat hindi na siya makakita, ay tinawag si Esau na kanyang anak na panganay, at sinabi sa kanya, "Anak ko," at kanyang sinabi, "Narito ako." At sinabi niya, "Narito, ako'y matanda, at hindi ko nalalaman ang kaarawan ng aking kamatayan. Ngayon nga'y kunin mo, ipinamamanhi ko sa iyo ang iyong almas, ang iyong lalagyan ng pana, at ang iyong busog, at lumabas ka sa parang, at ihuli mo ako ng usa. At igawa mo ako ng masarap na pagkain na aking ibig, at dalhin mo rito sa akin upang ako'y kumain, upang ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay." At pinakikinggan ni Rebeka nang nagsasalita si Isaac kay Esau na kanyang anak. At naparoon si Esau sa parang upang manghuli ng usa at upang madala. At isinaysay ni Rebeka kay Jacob na kanyang anak na sinasabi, "Narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid na sinasabi, 'Dalhan mo ako ng usa, at igawa mo ako ng pagkaing masarap, upang ako'y kumain, at ikaw ay aking basbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay.' Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig, ayon sa iniutos ko sa iyo. Pumaroon ka ngayon sa kawan, at dalhin mo rito sa akin ang 2 mabuting anak ng kambing, at gagawin kong masarap na pagkain sa iyong ama, ayon sa kanyang ibig. At dadalhin mo sa iyong ama upang kumain, anupat ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay." At sinabi ni Jacob kay Rebeka na kanyang ina, "Narito, si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo, at ako'y taong makinis. Marahil ay hihipuin ako ng aking ama, at aariin niya akong parang nagdaraya sa kanya. At ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas." At sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Sa akin mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko. Sundin mo lamang ang aking tinig, at yumaon ka na dalhin mo sa akin." At siya yumaon at dinala sa kanyang ina, at gumawa ang kanyang ina ng masarap na pagkain na ibig ng kanyang ama. At kinuha ni Rebeka ang mainam na damit ni Esau na kanyang anak na panganay na nasa kanya sa bahay, at isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. At ang mga balat ng mga anak ng kambing ay ibinalot sa kanyang mga kamay, at sa kinis ng kaniyang leeg. At kanyang ibinigay ang pagkaing masarap, at ang tinapay na kanyang inihanda sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At siya'y lumapit sa kanyang ama, at nagsabi, "Ama ko," at sinabi niya, "Narito ako, sino ka, anak ko?" At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin. Bumangon ka, ipinamamanhi ko sa iyo. Maupo ka, at kumain ka ng aking usa, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, "Ano't kay dali mong nakasumpong, anak ko?" At sinabi niya, "Sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoon mong Diyos." At sinabi ni Isaac kay Jacob, "Lumapit ka rito, ipinamamanhi ko sa iyo, upang hipuin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi." At lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama, at hinipo siya, at sinabi, "Ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit
ang mga kamay ay mga kamay ni Esau. At hindi siya nakilala, sapagkat ang kanyang kamay ay mabalahibo, gaya ng mga kamay ni Esau na kanyang kapatid, at sa gayoy binasbasan siya. At sinabi niya, "Ikaw bang tunay ang aking anak na si Esau?" At sinabi niya, "Ako nga." At kanyang sinabi, "Ilapit mo sa akin at kakain ako ng usa ng aking anak, upang basbasan ka ng aking kaluluwa." At kanyang inilapit sa kanya, at kumain siya, at siya'y dinalhan niya ng alak at uminom. At sinabi sa kanya ni Isaac, na kanyang ama, "Lumapit ka ngayon, at humalik ka sa akin, anak ko." At siya'y lumapit, at humalik siya sa kanya. At naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot, at siya'y binasbasan na sinabi, "Narito, ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon. At bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit, at ng taba ng lupa, at ng saganang trigo at alak. Ang mga bayan ay mga glingkod nawa sa iyo, at ang mga bansa ay mga siyukod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid, at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo, at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo." At nangyari, pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob, at bahagyanang kaaalis ni Jacob sa harap ni Isaac na kanyang ama, ay dumating si Esau na kanyang kapatid, na galing sa kanyang panghuhuli. At siya may gumawa ng masarap na pagkain, at dinala niya sa kanyang ama. At sinabi niya sa kanyang ama, "Bumangon ang ama ko, at kumain ng usa ng kanyang anak, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac na kanyang ama sa kanya, "Sino ka?" At kanyang sinabi, "Ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Esau." At nangilabot na mainam si Isaac at sinabi, "Sino nga yaong kumuha ng usa at dinala sa akin, at ako'y kumain niyaon bago ka dumating, at aking binasbasan siya? Oo, at siya'y magiging mapalad." Nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama, ay humiyaw ng malakas at ng di kawasang kapanglawan. At sinabi sa kanyang ama, "Basbasan mo ako naman, o ama ko." At kanyang sinabi, "Naparito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng daya, at kinuha ang basbas sa iyo." At kanyang sinabi, "Hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob, sapagkat kanyang inagawan ako nitong makalawa? Kanyang kinuha ang aking pagkapanganay, at narito, ngayoy kinuha ang basbas sa akin." At kanyang sinabi, "Hindi mo ba ako ipinaglaan ng basbas?" At sumagot si Isaac at sinabi kay Esau, "Narito, inilagay ko siyang Panginoon mo, at sa kanya'y ibinigay kong lingkod ang lahat niyang mga kapatid. At sa trigo at sa bagong alak ay kinandili ko siya, at sa iyo'y ano ngang magagawa ko ngayon, anak ko?" At sinabi ni Esau sa kanyang ama, "Wala ka ba kundi isa lamang basbas, ama ko? Basbasan mo ako naman, o ama ko." At humiyaw si Esau at umiyak. At sumagot si Isaac na kanyang ama, at sinabi sa kanya, "Narito, magiging sadya sa taba ng lupa ang iyong tahanan, at sa hamog ng langit mula sa itaas. At sa iyong tabak ay mabubuhay ka,
at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka, at mangyayari na pagka nakalaya ka, papagpagin mo sa iyong leeg ang pamatok niya. At kinapuotan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinasbas sa kanya ng kanyang ama. At sinasabi ni Esau sa sarili, malapit na ang mga araw ng pagluluksa sa aking ama. Kung magkagayoy, papatayin ko si Jacob na aking kapatid. At ang mga salita ni Esau na kanyang panganay ay nangaibalita kay Rebeka, at kanyang pinasuguan at tinawag si Jacob na kanyang bunso, at sa kanya'y sinabi, narito, ang iyong kapatid na si Esau ay naaaliw tungkol sa iyo, na inaakalang patayin ka. Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig, at bumangon ka, at tumakas ka hanggang kay Laban na aking kapatid sa Haran. At dumuon ka sa kanyang ilang araw, hanggang sa mapawi ang galit ng iyong kapatid. Hanggang ang galit sa iyo ng iyong kapatid ay mapawi, at malimutan niya ang ginawa mo sa kanya. Kung magkagayoy, pasusuguan kita, at ipasusundo kita mula roon. Bakit kapwa mawawala kayo sa akin sa isang araw? At sinabi ni Rebeka kay Isaac, ako yamot na sa aking buhay, dahil sa mga anak na babae ni Het. Kung si Jacob ay mag-asawa sa mga anak ni Het, na gaya ng mga ito, ng mga anak ng lupaing ito, ano pang kabuluhan sa akin ng aking buhay?